ang Sky Kings at ang mismo nating MSC defending champs. Team Falcons ang tatapatan nila ngayon. O, tsaka ang maganda dito is nakita din natin para sa Sky Kings ay talagang binilisan nila OSX ang kanilang hero composition para dito sa ating laban. Again, ikalawang laban ngayong araw para sa unang araw ng MSC 2024. At makikita natin kung ano nga ba ang pwedeng maging identity ng Team Falcons. Nasubaybayan natin sila mismo sa MPL Manary Broadcast sa Pilipinas nung malapit na mag-Father's Day. Doon yun natin nakita kung paano nila nagamit dito or paano nila na-utilize din mismo yung mga ganitong picks. Lagi nilang pinapriority ang Harith, Ate Chantel. O yung mga mabibilis. Parang yun din pang counter if ever. Kaya din siguro nakita natin dito para sa Fnatic Onyx na kumuha sila ng Kaja para kay Kiboy. So by the way, sa mga hindi nakapanood ay nakita natin kung paano maglaro ang Team Falcon sa MPL MENA at isa sila sa mga teams na talagang tinutukan ng sambayan ng Pilipinas noong moment na yun dahil pausbong din ang rehiyon nila pagdating sa advancement sa MLBB scene. Yeah, speaking of the scene, nasa mismong eksena tayo ng EXP lane, ding laban kay Lutpi. Ito yung nagiging magandang potential EXP na nagsimula back then sa simula ng season ng Fnatic Onyx nung MPL season I think 2 seasons back. Before they had the 4-peat championship at naging viable talaga sa mga plays, especially si Arlot ang mismong pick na to para kay Lutpi. Oh, tsaka ito maganda. Ang katapat naman ni Lutpi dito, siya naman ang ating pinag-uusapan na is si Ding naman na isa nating ding kabayan na sa mga hindi nakakaalam. Yes po, ito po si Ding DR before ng Minana. Kaya talagang dito niya din pwede ipakita yung kanyang lakas. Same goes with Good Night para familiar din tayo lahat. Dito rin si Coach Zico. So may kita natin ngayon na medyo slow start para sa ating dalawang kupunan. Papwesto lang muna ulit dito sa may turtle. Paunahan kung sino na makakakuha. Pero Team Falcons ang unang papwesto dito habang sinisecure ni Kyrie ang kanyang purple buff. Ang biggest question, aabot ba dito ang Sky Kings? Mukhang hindi na dahil meron pa paghatak doon. Kaya naman first blood makukuha dito ng Team Falcons. At si Kenji ang nakasecure ng unang objective ng laban na yon. Rumespeto mo ng Fnatic Onyx. Kyrie, sinusubukan na rin i-invade ang purple buff ng Team Falcons pero ready ata sila kumontest. Tempest of Blades ginamit. Oo, mainit yata dito sa mga players ng Team Falcons na abangan nila. Sabi nila hindi na contest sa turtle. Kumuha ng purple buff. Ang next na gagawin niya, pupunta sa atin. Ito, nakikita natin ngayon ng Fnatic Onyx trying to make an adjustment kung paano nga ba naging aggressive ang naging simula ng Team Falcons. Naalala ko din no MPL MENA playoffs o sa Grand Finals na ito din yung winning formula. Yeah. Ang signature pick ni Ding, yung Benedetta. Oo nga pala. Si Ding nga pala. Kung meron tayong mga players sa Pilipinas na kilala sa Benedetta, sa MPL MENA, si Ding ang nakadikit na pangalan sa kanya. So ito kaya naging mas exciting ngayon yung laban ni Lutpi tsaka ni Ding. So, nakita natin kanina doon sa may turtle. Yep. Na kinuha. Looking back on that triple, mukhang hindi ata titigil ng Fnatic Onyx. Gusto na makuha ng pick-off. O, kailangan daw nilang bumawi. Kaya na makakuha nila dito si Kenji para sa ating laban at after noon, alis na lang agad ang mga players ng Fnatic Onyx. So parang ganun yata yung gusto nang gawin. No, Sex, after kill, lipat na tayong lahat. Alis na tayo. Kaya nga tinawag to na laban sa Himpapawid. Dalawang lumilipad, Sky Kings tapos Team Falcons. Paunahan na lang, ika nga kung sino may mas mabilis na average speed per minute at magandang projectile motion. Wow, physics. Kung pag-ausapan din natin yung physics, no, looking at the chance na binanggit din ng panel na isa din si Kyrie sa pinakamalupit at napakahusay na gumamit ng Assassin Heroes. Going back on the Assassin pick na Ling, napaka-skilled mo rin talaga kung titinan mo kung pipiliin. But knowing Kyrie, this is just one of the signature picks. But meanwhile, sa bottom lane, ay, mukhang may ipit si Ding doon. Oo, naabangan. Speaking about Kyrie. Oo, sabi, pinag-uusapan yata ako sa Tagalog broadcast. Why not dumiretso na agad at kumuha ng kill? May kita rin si Zans dito na nag-wings by wings habang si Goodnight. Ginamit niya ang kanyang IMU Feathered Airstrike pero mukhang Fnatic Onyx ang makakakuha ng kill. Napaganda pag-alis doon pero super ang kanyang makukuha. Ay, hindi ata titigil ngayon ng Fnatic Onyx. Gusto pa rin kunin si Kenji. Ngayon sinusubukan ni Hold. Gamit ng slow mukhang si Kiboy. Nasa frontline. Lutpi securing it with a triple kill. Kyrie na secure na rin ang objective. Grabe!
At hindi rin talaga titigil si Team Falcons para makakuha ng isang trade. But kahit nakakuha sila doon ng isa, Kiboy man ang tumumba. Kyrie nakuha din ng purple buff ng Team Falcons. Grabe yung pinapakita dito ng mga teams natin. Talagang napaka-intense ngayon ng ating laban. Parang palitan lang dito pagdating sa mga objectives and such. But I gotta say, 2-0-1 si Suns ngayon sa ating laban. Kung babalikan din natin, binalikan na natin lahat, no? Ito na ang continuation ng kanilang performance from MPL. Si Suns din ay napakadaming beses niyang ginamit yung Farsa. So gamay na niya and isa din siya sa mga MSC heroes nga pala bago maging Vexana. Nagamit yung dalawang featured Vexana skins, MSC heroes. At ito yung hindi ko nakuhang skin, yung skin ng MSC ni Farsa. Doon pa lang nakita na natin na yung Fnatic Onyx kahit talagang ibahin yung kanilang tempo in terms of the AoE burst dahil nga merong Ling. Ito yung ginagawang coverage dahil si Kyrie ginagamit nga niya yung Ling ngayon. This is just an allowance for better wave manipulation and cross-map pressure. So nakikita nyo, Fnatic Onyx closely trying to target this first tier third ng Team Falcons habang pinipick off din si Kenji. Kung nagkasalubungan na naman, parang ito rin kanina ang ginawa doon sa may bottom lane nung kinuha nila si Ding. So parang medyo nagugulat dito mga players ng Falcons dahil napakabilis talaga ng paglibad dito na Sky Kings. Pero si Ding napapasok, makakapukuha ng isa pero mababawi lang din naman. Kyrie is down, so 3 players down para sa Team Falcons. No, make it 3 din. Palas pero para sa side ng Fnatic Onyx, Lutfi at Lark nagkakahabulan. Pero nandito na si Goodnight. Sino nga ba talagang unang matutulog? Si Lutfi yata talaga, pero Lark nakuha na rin niya. Laban sa isa pa at madadagdagan pa nga yata, pero patay na si Lutfi. It's gonna be a shutdown para kay Kenji. Pero nakaabang na naman ang ibon ng Indonesia na si Sands. Napakabilis lumipad ng Fnatic Onyx. Nalugi man sila doon sa Team Falcons and going back on this replay, it was a beautiful divide judgment pull from Kiboy as well. Pero one thing na hindi nila nakita dito, si Kyrie medyo na out position na si Lark at si Goodnight ang nakakuha sa kanya. But one thing na ginamit nila dito, ang mismong sustain ni Lutfi gamit ng Arlot, kaya sinubukan ng kunan ng trade, but that point, panalo pa ng Fnatic Onyx dahil nakuha nila ang mismong marksman ng Team Falcons. Nakita mo yun, biglang nawala. Sakit! Si Kuya Ding parang siya'y binato ng bato nung moment na yon. Naiwan niya yung bato somewhere sa daan at mismo binato sa kanya. Sabi ni CW Ding, Yung bato mo! yung bato mo. Salo! Kaya naman bigla nawala ng moment na yun. May kita natin ngayon talagang palitan lang yung dalawang ating mga teams. But for Fnatic Onyx, more on the chaotic good side. Actually, parang ganun, no? May ganun ba? Chaotic good? I will agree with you dahil ang Fnatic Onyx in most cases dahil sobrang flexible ng lahat ng member ng Fnatic Onyx ngayon. Gamit ang mindset ni Coach Sheba, yung lahat na to trained to focus on the losing side na kailangan nilang bawiin. And by that, medyo na-pick off doon si Kiboy. But going back to your question, Ate Chantel, this is just purely the capitalization of Fnatic Onyx habang meron silang assassin pick. The cross map and also the pressure na ginagawa nila sa Team Falcons, medyo nalilito na rin yung Team Falcons kung anong uunahin. Oh, siguro for Team Falcons, kailangan na unahin dito, patabain talaga yung kanyang gold lane kasi layo ng difference pagdating doon sa gold versus Chewe. Pero nakikita natin si Kenji ay malalapit ng mga players dito na side of Fnatic Onyx. Meron sana set play para kay Super pero hindi sapat para dito talagang tumuloy against Fnatic Onyx. Habang nangyayari yun, OSX at sa lahat ng mga nanonood, si Ding ay tumatrabaho muna dun sa may top lane. Parang natatalo yata tayo sa teamfight. Why not mag-focus tayo dun sa pagkuha ng mga objective at yan ang Torre sa taas. Arlot leading the kills of 5 kills onto this match by Fnatic Onyx. Still, this hero remains a powerful pick in the EXP. At sa kamay ni Lutfi, ang dami niya nasusustain, ang dami niyang na-outplay gamit ang final slash. So dun pa lang, kung gulatin man ang Team Falcons gamit ang play na yun, katulad na lang yan! Kailangan nilang maging handa. Naku po! Ay, kamunti ka na si Goodnight. Munti ka na talagang mapag-Goodnight si Goodnight. Pero medyo may agimat na dala ang kabayan natin na si Goodnight dahil nabuhay pa rin nung anong moment na yon. So may kita natin na OSX nag-spawn na dito yung Lord. Si Ding ay ginamit na rin ang Electro Final Blow at naka-ready ngayon ang Fnatic Onyx doon sa counterplay na gusto nilang gawin. Ginamit na dito ang Tortoise Pusans ni Kenji pero maghahampas lang. Hampas lang nung moment na yon pero walang makukuhang kill. 7 and 13 Team Falcons
looking at the KD of Kenji as well. Ang kalamangan din ni Kyrie ngayon, maintaining that pressure. Grabe, no? Again, in the EXP. Oo. Parang ikaw mapapaisip, kasama si Kyrie sa teamfight, pero nandun din sa may bottom lane. Iling yan eh. Okay lang. Susunod na ako pero mukhang masusunod nga si Kiboy dito at nakuha siya ni Lark. Grabe, dumiretso na talaga dito. Ang palitan natin dalawang mga teams, biglaan na lang na may mga nawawala dito sa ating laban. At nagiging bula ang mga pick-offs ngayon. Super. Laban kay Kiboy. Mukhang Lutpi ang may ipit. Good night. Takes the kill. Napakaganda pagpasok doon ni Ding. At dediretso pa nga, pero ginamit na ni Kyrie in terms of blades. Mabilis ang kamay kaya makakapag-out. Pero may kita natin ngayon na hinahanap siya ng mga players ng Team Falcons. Kakaibang laban sa Himpapawid. Dahil si Ding ang makakakuha ng Lord. Respeto muna ang Fnatic Onyx. Meanwhile, Lutpi with that triple kill. At dahan-dahan Or practice natin. lang yata. Oo nga kasi kung baka mamaya kinompile nila yung mga nangyari since game, kasi maybe nga- the minute 1. Kaya nga natin dito, binalikan natin yung MPL MENA, binalikan natin yung MPL Indonesia. Collective siya. Collective ang nangyayari. So 10-15 guys, sa ating score, 11 minutes sa ating laban. At yung Lord ng side ng Team Falcons nandun sa baba. Si Kyrie ay nandoon din para dumepensa, pero alam na ng mga players na ng Team Falcons, maaabutan ba nila? Yan ang pinaka-natanong dahil nandito sila. Pero wala kasing panghuli. Oo nga, walang panghuli na kagaya ng Kaja. Yung Kaja nasa Fnatic Onyx. Kiboy is just doing great work. Ay, Kyrie, mukhang mapapagamit ng Tempest of Blades. Napakadulas pabilisan gumamit ng espada dun Oo, nagkakitaan yung dalawang kabayan ng moment na yun. Pero ito, isa nating kabayan na si Goodnight. Kasama kanya mga kakampi ay makakasira ng tore dun sa may bandang ibaba. Habang yung mga players naman dito ng Team Falcons ay pupwesto muna ulit at kukuha doon ng mga resources na kailangan nila para mas, sabihin na natin, mas madali para sa kanila na okay, humabol ng gold. Dahil akala ko si Team Falcons ang lamang sa gold. Baliktad pala ang sitwasyon. Kung speaking of sitwasyon, Ate Chantel, may tanong kanina. Ano nga ba yung huli para kay Kyrie? Well, I'm looking at Goodnight dahil siya ng Valentina. Either kunin na yung ultimate dito Ayaw ni nga. Kiboy, yung Divine Judgment, or ayan. Pero ngayon, the choice was the Feathered Airstrike of Farsa dahil na kailangan din nila ng magic damage dahil medyo makunat nga din. Pero one thing to see here is kung may gagamit ba ng Wishing Lantern, makakapag-penetrate din ng Team Falcons in terms of magic damage. Pero kailangan talaga nila ngayon, paano mo nga ba huhulihin si Kyrie? Paano mo nga ba mahuhuling isa from Fnatic Onyx? Dahil kung ang sisimulang play ay manggagaling kay Lutpi, kailangan nila maging handa in terms of the defense. Tinan mo, may nagpupush na baba. Tapos dahan-dahan nilang binibisita din. Pero kinan mo kalahating HP ka agad. Aray! Ano na to? Box na to. Meron flicker out para sa kanila. Pero si Kenji bigla na talagang nawala. At ang sakit na rin dito ni Chewe. Nakikita na natin, triple kill na para sa kanya. Mania kahabulin yata for a Savage. Pero tumakbo dito si Goodnight. Gamit ang kanyang flicker. So nalangan na dito para dumepensa. Look at Chewe. Talaga hinahabol na siya. At ang unang Savage para sa ating araw. At panibula ng MSC. Mukhang that's it na. OSX pero magkakaroon ng minion wave. Pwede ba to para madepensahan? Mukhang hindi na yata dahil Fnatic Onyx isama pa Savage dito ni Chewe. Talagang dediretso para magbigay ng momentum sa kanilang team. Savage ang simula ng Fnatic Onyx. Kanina lamang ay nanonood tayo ng laban na to at napapasigaw tayo. Sabi natin, ngayon na lang ulit tayo